After 7 days ay muli natin binisita ang matanda nag-ahabol hininga na si Tatay Antonio upang samahan muli sa follow-up check-up niya. Nakakagulat nga dahil napakalaking pagbabago nga ang nangyari sa kanya matapos itong mapacheck up at mabigyan ng gamot noong nakaraang linggo. Na dating hirap makahinga, ngayon ay unti-unti na umaayos ang pakiramdam. Ngunit bukod nga dito ay meron pang ibang sorpresa na dadating sa kanila. Ano nga ba ang sorpresang ito? Sa'yo magandang umaga. Follow-up check-up po ni Tatay Antonio. Akala ko di sila pupunta ngayon kasi alas 10 na. Usapan namin alas 8. Nagkaroon ng problema yung service nila kaya na-late na rin po sila. Alas 10 na rin ako punta dito sa hospital. Pero ganun pa man ay nandito naman sila para follow-up check-up ni Tatay Antonio. No? So samahan natin muna. So mababayan at so habang kami nag-aantay dito sa hospital. So wala pa kasi yung doktor ni Tatay Antonio. Ayan. So kasama natin ngayon si Nanay Gloria at si Tatay Antonio. No? Ayan Nanay, kamusta naman si Tatay Antonio nung minom ng gamot? Hindi na ba siya nalahik ng hapon? Nahabo pa rin. Pero hindi man ganun sa dati. Oo, saka yung ubo niya ay noon ay dalahit, dason-dason at tuyo yung ubo. Ay ngayon ay madalang-dalang na. Aba, good news yan no? Oo. Kasi may gamot na siya no, unlike dati. Oo, napakinggan ka ay sabi ko ito. Hindi man naubo. Ay pero na maya siya maghahapo na. Ha? Noon, wala pang gamot. Maya-maya ang hapo. Maya din ang ubo. Pag ubo, kasi parang pagod na pagod, naubo. Oo. Maya kasunod ay hapo. Ay di, Maganda at gawan ng nabawasan yung paghihingal niya. Napakinggan ko ay madalang naman ubo. Kaya pag nasimula ng ubo, sunod-sunod na rin. Pero matagal na uli, mabing uli. Mamaya na uli. Lalo na sa madaling araw, malamig mo din sa madaling araw. Oo. Okay. Maya-maya lang dumating na si doktora at napansin nga ang pagbabago ni Tatay Antonio na hindi na hinihingal. After ng check-up ay bumili na rin ng gamot niya at kinumpleto na rin yung mga pang-maintenance na good for 3 months. At kanina nga habang nagkukintuhan kami ni Nanay Gloria, nabanggit niya sa atin na sira na raw ang kanyang bota. Dahil sa edad na 72 years old ay patuloy pa rin siya nagtatrabaho, nagtatalok daw siya. Kaya nagkaroon ito ng alipunga. Kaya pumunta nga tayo sa bilihan at kasabay na rin ang pagbili ng damit, short at tsinelas ni Tatay Antonio. At pagtapos mamili ay inihatid natin sila sa terminal. Hindi pa nga nila alam na meron silang matatanggap na sorpresa mamaya. Ayan, so nandito tayo ngayon kay na Tatay Antonio. So sinamahan ko siya para ibigay din po yung mga gamot. So good news at medyo gumanda na po yung pakiramdam niya. At isa pa, nabili na rin yung kumpletong gamot for 3 months. Talaga napakalaking bagay po nun dahil yun nga sabi ng doktor ay habang buhay na yung pinakang gamot, yung pinakang Glyco Air. Yan. So habang buhay niya iti-take yun dahil yun yung makakatulong sa kanya sa hinga, no? So kahit paano naman ngayon ay okay na yung karamdaman niya. Hindi na katulad dati na talaga pong hirap na hirap siyang huminga. Kaya salamat at may pagbabago sa check-up ni Tatay Antonio. So bali, ang kasama lagi ni Tatay Antonio sa check-up ay si Nanay Gloria. Kasi kung siya lang mag-isa, napakahirap din po nung biyahe-biyahe. Katulad kanina, tricycle, kailangan pang maghanap muna ng tricycle. Sa ganun yung makapunta sa bayan kasi malayo po yung kanila. Plus parang nasa 12 kilometers ang layo sa hospital. So kasama natin ngayon si Nanay Gloria at si Tatay Antonio. Okay na yung kanyang gamot, kompleto na. For 3 months siya nanay, no? Oh, ito.
Ito yung kulang kasi nakaraang bili ko ay 170 pieces lang yung nabiling Maxivent. Ito yung Maxivent nireseta ni Doc. Yan, ito po. Tapos ito naman yung Glyco Air, which is ito po yung kailangan talaga ni tatay habang buhay. 'Di ba? Narinig niyo naman po tatay yung sinabi sa inyo ng doktor Opo. Itong Glyco Air yung kailangan ni tatay every month. Kaya sinupply na rin si tatay ng 3 ganito for 3 months yun. After po nun ay babalik naman si tatay sa hospital after 3 months. No? After 3 months. Ito. Yun lang naman yung kulang na. Kinumpleto lang natin yung gamot ni tatay. Si bali si Nanay Gloria po ang nag-asikaso kay tatay kapag yung magpapainom. Paano ba nanay nyo ginagawa yun? Ano po yung paalala lagi kay tatay kapag magiinom ng gamot? Di kakain muna bago uminom ng gamot. At saka mayroong gamot na umaga, hapon. Mayroon namang sa umaga lamang. Nakasulat po yan sa Oo. Ibig sabihin nanay ay kada 6 hours pala pabalik kay Dini para magpainom. Napakalayo po nung nanay ito, yung kulay green na yun. Pakita ko na lang sa mamaya. Yun napakalayo. Mabuti na lang at kahit meron si tatay katuwang. Kaya lang ako yung bahay ng gayon. Ang buhay pa sila yung tulungan lang ako magpagawa ng bahay. Ako lang parang kasi ako sira-sira din. Rio, katulad ni Rio. Tatay, alam mo na naman yung pag-inom ng Glyco Air Pag-take pala. Tinuro nila Anong gagawin ko tinuro ko. Ano kaya sa umaga din? Umaga din nanay yan. Umaga, isang beses lang sa isang araw. Maraming salamat po muli sa ating mga sponsor, sa mga anonymous sponsor na nagbigay kay tatay. Talagang napakalaking tulong po ng mga kababayan at nabili po lahat ng mga gamot. At lalo na sa ating sponsor na si Ma'am Betty, napakalaking tulong po nun. Maraming salamat po sa inyong tulong sa kanya, sa amin. Sa inyong suportahan. Maraming salamat po at sana'y kayo ay pagpalain ng Panginoong Diyos. Opo. Karoon ng bagong kapalaran, bagong lakas ng katawan. Ayan. Thank you very much po sa ating sponsor na si Maraming Miss salamat po Jerusalem. Ano naman po nanay At sa anonymous sponsor na nagbigay po ng 300, 500, bali 3 anonymous po kasi yon. Hindi na po nagpakilala, mahalaga ay matulungan daw po kayo. Kay Ma'am Jerusalem ay 1,456.65. Kay Ma'am Anonymous 300, Anonymous 500, Anonymous 1,500, bali 3,756. So yan po yung ating nalikom at binili po ng mga kulang na gamot ni tatay na kinumpleto po. Nakwento mo sa akin nanay na si Nanay Gloria nagtatrabaho pa rin sa edad na 72 years old. Nagkameron kayo ng alipo nga sa paa kasi wala kayong bota. Walang botas na. Ano po nga, may sugot-sugot ay may baho na lang. Kaya nga. Pinabasa na riwal. Sa hirap kasi ng sitwasyon talagang pag tumigil dahil walang kakainin. Wala ang Kaya ganun po yung kanyang mga buhay. Wait lang, may akunin lang po ako. Wait lang ha. Ito nanay. Wala ka ng bota Saan galing agad yan? Saan galing agad? Ay, binili natin. Ay, ano pa? Para ikaw ay may suotin kapag magtatalok. Ito nanay Sukati daw nay. Sukati po. Ikaw. Kasi may alipungan na po yung kasi walang bota si nanay. Siyempre yung paa niya po ay nabababad sa putik. Arin man din, ay mga sinabanlian ko lang may tubig. Pumisak pati ako parang nahirapan ng pumilis baga. Tama ako nga dyan sa putik Naku. Talagang ba? Ay ikaw naman tatay, bawal ka na mapagod Kasi may hirapan ka lang lalo. Ba't nakabili ka agad na rin? Kanina lang ang napag-usapan yan Nakakalipurit talaga yun. Kanina lang kasi kliyente sa akin ganun Nino. Yan, ito pa, tatay para daw sa iyo. Kanina lang ka rin napag-usapan. Damit. Ba, may surit ka na.
Kanina Yan, lang. tatay, sinelas. Pagkalabat. Ako, ikaw na may maghugas ang paa. Tatay, damit. Damit at short. Hindi talaga si. Ayos, ano? Siya, maraming salamat sa iyo. Kung hindi sa pamamagitan mo, hindi ko alam saan madukot ng ganitong bagay. Maraming salamat sa iyo. Sa laging magdasala nanay, Kung no? hindi sa pamamagitan mo, ay baka walang makarating na ganito sa amin. Ay dahil ikaw ang mag-iitag, hindi sa akin, nagagawa mo ng paraan sa amin, nagabigay ng tulong sa iyo. May idamahagi mo naman sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo sa pamamagitan mo ay nakakarating. Kasi yung mga kababayan ay gagawin yung bahay ni tatay. Inaantay lang si tatay rin kasi may si kaso pa din. Pinakapantay po natin, no? So, abangan na lang po natin yun. At konting tiis muna tatay, no? At kung pwede ka naman dito muna matulog sa kabila para hindi ka malamigan. Hindi nila ako doon ang mga bata. Baka ako naubo. Wala mga bata pa. Malali ng pag-ahinay na po. Damay. Pwede naman ako. Masaya, masaya? Masaya po tatay? Ay, oo, Masaya nakakapakaya. masaya. So, huwag kakalimutan, minumong gamot. Papasaya sa loob kahit napapalo ka yun, masaya ka rin. Sa 3,756 na nalikom natin na galing kay na Miss Jerusalem at sa 3 anonymous sponsor ay meron pa nga natirang budget na 465. Bali gagawin na nga natin 500 at ibibigay na lang ito kay Tate Antonio. Thank you very much po sa binigay niyo po. Maraming salamat ho. At napapabot po sa mga katulad ni Tatay, sa mga beneficiary. Thank you very much po patuloy na pagsuporta. Ayan. So, Support ko ninyo. Talagang ako'y Maraming salamat po sa mga suporta ninyo sa amin. Sana'y kayo ay lalong pagpalain ng Panginoon. Kami natulungan. buhay pa. Hindi ako ay mayroon din kanay kabahagi. ayan, sige. At di ko na papatagalin tatay, no? Sige. Salamat Yeah, po sa inyong Salamat sa iyong pag-aabala pati. inyong Abala ka na bago ikaw doon. wala po talaga kasama din talaga sa buhay natin. Kaya man, nakaya na rin sa iyo. At iba rin naman kasi yung magiging resulta po ng pagsama ko sa inyo. Kahit paano sa pagsama ko, bigay ko ng time sa inyo ay kakaiba na yung sitwasyon ni tatay at ako. Kaya maraming salamat sa iyo. Ano nga, Salamat hindi kayo. namin ikaw nakilala. Pati sa Hindi iyo. kami kapag na rin Wala ng pera. Tulog kapag na rin lang. Ikaw ay hindi nakilala. Pagbuti nga ako lagi may hanap buhay, nakakapagtyaga pa ako. Pag wala na, gaya, tigit na. Wala. Ayan, so sa mga nais pala magpatid ng tulong kay tatay ay mag-message lang po ay sa Renvlogs at any amount po ay malaking tulong na sa pangangailangan po. Thank you very much po at hanggang dito lang muna update natin kay Tate Antonio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta may Basta walang problema po doon. Napakaraming binigay sa atin Nanay Gloria ng kamatis. Oh. Kung may damage naman, di apungusin mo. Opo. siya. Oh. Kailangan Thank you very much po Dini. Salamat sa iyo. Basta Tate Paalala ko Antonio. sa binibigay. Anong mahal ng kilo nito sa palengke? Parang 160 ata, 200. Parang ganun. Pati tayo si Tata. Ay may mga middleman pa po yun kaya nagamahal din ng mga gulay ay. Oo. Ay, salamat po dito no. Salamat po. Kasi siya